Brigada! Diretso tayo partner sa may Brigada News FM Davao. Dahil alam naman ho natin na simula kagabi pa, napakarami na ho mga activities dyan. Para nga ho sa kaarawan ngayon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 12 ng madaling araw o ng hating gabi mga kabrigada, Sumalubong. hinarana nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Brigada Gabs. may May dala standee, silang cake. May mga kandila. Kumanta ng happy birthday yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. At Brigada Gabs, naka-ready na yung mga stage dyan sa CM Recto, dyan sa Davao City para sa Global Solidarity Rally mamayang alas 3 ng hapon. Ayan, kumustahin ho natin diretso. Mula ho dyan sa may Davao City, mula ho sa Brigada News FM Davao, si Brigada Julius Pacot. I-brigada mo! Brigada Live Report. Yes, Brigada Abner at Brigada Gab, sinalubong nga ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang ika-80 taong kaarawan mismo sa bahay nito diyan sa may Doña Luisa Subdivision sa Matina, Davao City. Kung saan napuno ito ng kantahan ang pagsalubong ng kaarawan ng dating Pangulo na sinamahan ng pagdarasal na sana ay magbigyan siya ng mabuting pangangatawan at panalangin na maibalik na siya dito sa bansa. Matapos nga ito maditain sa may the Netherlands upang harapin nga ang kanyang kaso yan sa International Criminal Court. Maliban sa mga kantahan at pagdarasal, Brigada Abner at Brigada Gab, ay may sinagawa rin kanina na solidarity run ng mga runner ng Davao City kung saan pasasalamat nila ito sa Pangulo dahil bilang pasasalamat sa Pangulo, dating Pangulo na dating mayor din ng Davao City dahil ang mga runner dito daw ay makakatakbo kahit anong oras na walang inaalala na seguridad na ligtas sila na tumatakbo dito sa Davao City anumang oras na gustuhin nila. So ito yung gesture nila na pagpapakita ng pasasalamat at suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng running community. Samantala dyan naman sa may CM Recto kung saan magaganap ang sa CM Recto corner Rojas Avenue kung saan magaganap ang Global Solidarity Rally mamayang alas 3 ay medyo sa ngayon ay mabigat na ang daloy ng trapiko. Ika nga, mayroon nga mga 15 na mga schools sa malapit sa nasabing mga kalsada ang suspende o naging blended ang kanilang klase. Ito ay maiwasan na maging matraffic itong mga estudyante, maging mga teachers sa nasabing mga paaralan. So handang-handa na ang Davao City at maging mga otoridad kung saan nasa 1,800 na mga kapulisan ang i-deploy ngayong araw upang bantayan ang seguridad ng sabing aktibidad ay ang dadaluhan ng mahigit 100,000 mga tao mamayang hapon papuntang gabi. Brigada Julius, Brigada Julius, matanong ko lang, di ba, siyempre nauna na doon sa The Hague, di ba, si Hanilet, tsaka si Kitty. Yes, Sino pa doon sa pamilya Duterte natira ngayon dyan sa Davao City? So far, wala kaming idea kung andito pa ba si Davao City Mayor Sebastian Duterte o sumunod doon sa may The Hague sa the Netherlands upang i-celebrate ang birthday ng kanyang ama. Pero sa ngayon, wala pa kaming kung ang mga natira na lang dito yung mga apo at ni dating Pangulo at ang mga pamangkin. So posible siguro na dadalo ang nasabing mga kamag-anak ng dating Pangulo sa nasabing aktibidad mamaya. Brigada Julius, yung lugar na yan na pagdausan, I'm not so particular kung may park ba yan? Kasi doon sa mga videos na lumabas galing sa Brigada News FM Davao, nag-establish ng mega tent, naglagay ng mga LED walls, dyan sa lugar na yan. So anong mangyayari dyan? May park ba yan kung saan doon yung magiging sentro ng stage and the rest of the space yung bahagi na ng kalsada dyan sa lugar na yan? Ang stage dyan talaga nilagay sa may kalsada. Kasi ang gilid na to para siyang park pero medyo haba yung stretch itong Rojas Avenue. So hindi siya yung park na malapad. Medyo pahaba siya na stretch sa Rojas Avenue.
Pero yung mega tent na kung saan inilagay yung stage, diyan talaga sa may kalsada. Kaya nga may road closure na ipinapatupad alas 7 ngayong umaga. Oh. So expected natin na ang downtown area ng Davao City ay magiging matraffic dahil nga hindi sinuspende yung ibang hindi suspendido yung mga trabaho maliban na lamang sa mga ilang klase ng mga paaralan dito sa lungsod ng Davao na nasa palibot ng nasabing mga kalsada. Isa sa pinakamalaking paaralan dyan, Brigada Julius, kung hindi ako nagkakamali, yung Ateneo de Davao University dyan sa CM Recto. So anong ganap dyan? May klase ba ang Ateneo? Blended ang kanilang klase. So may mga activity lang siguro ang gagawin ng mga estudyante. Kasi siyempre talaga sila nasa yung stage harapan talaga ng nasabing university. Talaga? So downtown area talaga ito, Brigada Gab at Brigada Abner ang pagdadausan ng nasabing aktibidad. Pero may report na 1 PM pa formally i-close yung mga kalsada dyan, si M. Recto, Magsaysay, San Pedro. Pero sa ngayon ba, binanggit mo kanina na nagbibuild na yung mga traffic, pero yung formal closure ng kalsada, itama po ba 1 PM mamaya? Yes po. Sa ngayon, ang ginagawa na lamang ng mga personal ng city team ay binomonitor na lang nila yung mga nasabing kalsada kung may mga nagapark. Kasi iniiwasan talaga Brigada Abner at Brigada Gab na may magparking ng mga sasakyan kasi mahihirapan talaga na makalabas mamaya dahil nasa 100,000 nga ng mga tao ang inaasahang dadalo sa nasabing aktibidad. Oo, yung isa ngayon ba, Brigada Julius, meron na mga nagpasabi, mga nag-advise na pupunta sila dyan. Halimbawa, nandyan na ba, nagsabi na ba sina Senator Bongo, Senator Bato, Senador Robin Padilla? Meron na bang mga ganong napaabot sa inyo dyan, Brigada Julius? Ang inasahan natin yung mga taga Davao na mga senador, kagaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa at ni Senator Bongo, posibleng dadalo dito at maging yung mga local candidates ng sinusuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahan natin na dadalo sa nasabing aktibidad, Brigada Abner at Brigada Gab. At saka in anticipation nung itong talagang masikip na traffic dyan mamayang hapon, tama ba yung report na natanggap namin na may mga changes doon sa mall hours, yung pagsasara ng mga mall dyan, Brigada Julius? May isang mall dito kahit medyo distance na siya sa CM Recto, nasa bandang rin siya, nasa tatlong kanto yata ang layo. Pero decision ng management na 6 PM na sila magsasarado. 6 PM? So, para maiwasan yung traffic at yung mahirapan na mga customer nila na makasakay kasi expected talaga. Kasi itong CM Recto, Brigada Gab at Brigada Abner. Isa ito sa mga major na kalsada na papunta sa northing parte ng Davao City. So, para maiwasan ang pagka-delay o pagka-traffic mamaya. So, yan na isang mall dito ang nag-desisyon na mag-close ng maaga. Can you describe yung panahon dyan, Brigada Julius? Kasi nga may report yung Pag-asa, may LPA in some parts of Mindanao. Ano pang takbo ng panahon dyan? Mainit ba ang panahon? Medyo makulimlim? Para doon sa mga nakikinig ngayon, may may idea paano yung maging panahon dyan sa Davao? So far, mainit ang panahon nito at sana naman ay magtuloy-tuloy naman ito kasi ang panahon dito, Brigada Gab at Brigada Abner, sa mga the past few days, iinit ng umaga, ng bandang alas 4, bandang alas 5, biglang uulan. So sana naman, wag naman sana yun na magtutuloy-tuloy na gano'n ang takbo ng panahon kasi yan kasi yun ang umpisa ng programa mamaya. Pero halimbawa ba na magkaroon in the event na magkaroon ng palakas sa pagbuhos ng ulan, ano yung mga contingency plans ng mga organizers dyan? May mga tents ba? Meron ba mga gano'n na masisilungan yung mga attendees dyan sa Davao?
Meron namang mga tents pero sa tingin namin kung 100,000 mahigit ang dadalo, Di lahat medyo yun. kukulangin. So inaasahan talaga na magdadala na lang ng payong sa nasabing event. Aha. May restrictions ba doon sa mga dadalo? Kasi di ba, halimbawa dito may mga events sa Metro Manila, bawal magdala ng payong, Oo. yung mga pointed na objects. Meron ba mga Sa ganon? mga bata, bawal sa mga dalhin, bata, no? bawal. Meron ba mga ganon? Meron bang kumbaga ba mag-check muna yung mga pulis bago makapasok doon sa area ng event? Meron bang ganon dyan, Julius? Advice na lang ng mga otoridad, Brigada Abner at Brigada Gab, na wag na lang sana magdala ng bata Oo. upang iwasan sana kasi sa dami ng crowd baka posibleng mawala o medyo magpaperwisyo yung bata. So sa ngayon, culture of security pa rin ang pinapatupad dito. Yung bawal ang jacket, pwede mag-jacket pero dapat mag-submit ka talaga sa mga otoridad to inspection. Bawal ang backpack, kagaya na rin ng mga big events dito at yung bawal din ang hindi transparent na lalagyan ng tubig. Dapat makita talaga yung sisidlan ng tubig na kung pupunta ka sa event. So better na lang na sundin mo na lang para wag nang maabala po. What about yung security sa mga suburban areas? Alam naman natin na yung mga kalsada leading to the center of Davao, napakahigpit ng seguridad dyan sa mga detachment, mga checkpoint ng Task Force Davao, Brigada Julius. Ganun ba may extra or mas hinigpitan pa yung pagbabantay ng mga otoridad dyan sa mga daan papasok dyan sa sentro ng Davao? So far, continuous naman ang ginagawang checkpoint ng mga otoridad, especially election ngayon. May mga surprise checkpoint na meron ding mga fixed checkpoint sa mga lugar. So, inaasahan natin na sa nasabing event, may mga magaganap talaga na mga checkpoint upang masiguro na wala talagang makakalusot na may mga anong mga gamit or masasamang loob papunta sa nasabing venue. Okay. Ayan. Okay, sige. Bueno, mamaya, Brigada Julius, tuloy-tuloy kami makikihingi ng update sa inyo dyan. At syempre, para mabantayan natin itong mga events dyan sa Davao City. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Julius. Okay, Brigada Gab, Brigada Abner. At yan naman ang latest mula dito sa Davao City in the heart of changing lives. Ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority. Isyong paglipunan, pinupuri, pinupuna, para patas sa mata ng masa. Tira Brigada. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummy-Vit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,